Good morning, Simbalay! Hallelujah! Come on, pakpakan sa nato si Lord. Maayong buntag kanatong tanan and let us welcome ang matag usa karon. If you are now on the on-site nato nga location, no, i-welcome ang matag usa. Let us shake hands, let us hug one another as we embrace the love of Jesus sa atong matag kakinabuhi. Amen and amen. And we believe nga ang matag usa is very excited na pod kay another Simbalay, another day, another Simbalay nga mahimutang blessing and impact sa community. Amen. Praise God! So I would like to welcome ang matag VIPs karon, no? Ikaw, first time nimo nga naka-join sa Simbalay, dalaygon ang Dios, dili ni aksidente, but this is your one of the best moment nimo sa imong life, sugod sa imo ang pag-encounter diha sa Ginoo, pag-build og relationship kay Lord, because somebody prays for you, somebody good nag-encourage sa imo nga hali mag-join ta sa Simbalay tungod kay naay giandam si Lord. Amen. So atong pakpakan sa ang matag VIPs, no, na naa karon sa atong Simbalay. Hallelujah. It is really the Holy Spirit, no, ang namuhat sa kinabuhi sa matag usa. And I would like to acknowledge also our online family, no, though naa sila sa layo, dili sila kaya makagtipok sa Simbalay, but through online na reach out sila og nagsugod na pod og build og Simbalay sa ilaang panimalay. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So let us welcome our online family by engaging in our live today, by tagging, mentioning, and even sharing this live video directly sa ilaang mga messenger. Hallelujah! Tungod kay si Lord, gusto si Lord nga daghan pa gyud more nga mga tao nga mobalik sa iyaang kiliran. Amen! Hallelujah! So manindog ta igsoon as we are more excited sa pagabuhaton ni Lord, no? No, atong isubmit ang ato ang mga kasing-kasing hunahuna diha sa Ginoo. No, si David sa diha nga nag-celebrate sila, no, nakita nimo iyang heart nga grabe kay mo worship kay Lord, na to the moment nga halos magkahubo-hubo na lang siya sa iyang pagdaig sa Ginoo. So are we that kind of people ba nga ingana atong heart diha sa Ginoo when we worship the Lord? Amen and amen. So, ang matag-usan, no, atong isurrender atong heart, atong mind diya sa Ginoo as we begin in prayer today. Come on, let us pray. Heavenly Father, salamat, O God. Lord, we welcome your presence. Holy Spirit, Lord, we submit diha kanimo, O God. Ikaw ang mamuhat more sa among kinabuhi. Salamat, Lord. We apply the blood of Jesus sa matag kasing-kasing. We declare a right heart, Ginoo. Makakonect yun mi dira nimo. Salamat, Lord, that you will change the atmosphere, Holy Spirit. Lord, salamat. This is your church, Lord God. And Lord, this is your people, Ginoo. Mamuhat ka, Lord, tungod kay ka sa imong pulong, Lord. If my people will humble themselves and call unto you, O God, Lord, ikaw, O Diyos, will answer us, O God. Lord, hear us from heaven as we cry out diha kanimo. Lord, ikaw ang Diyos nga mahimaya, ikaw ang Diyos nga among simbaon, hangtod sa kahangturan, O Diyos. In Jesus' mighty name, amen and amen. Come on, ipakpak atong kamot. Let us celebrate another day, another celebration as we declare unsa si Lord sa atong life. Matag segundo, bitik ning akong dughan. Ikaw, Ginoo, ang bugtong hinungdan. Ikaw ang bugtong hinungdan. It's Jesus. Matag ginhawa, ning ining kinabuhi. Ikaw, Ginoo, ang bugtong bahandi. Come on, ingna si Lord. Ikaw ang bugtong bahandi. Sa pagsidlak o pagsalop sa adlaw, Come on, ingna si Lord. ang pangalan mo, O Diyos, igabayaw. Adlaw gabiin, adlaw gabiin, malipayon na mo, awit malipayon na mo, dahil o Diyos. Adlaw gabiin,
adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi Whoa! Come on, Simalay! Whoa! 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 matag segundo, pitik ning akong dughan. Ikaw Ginoo, ang bugtong hinungdan. Ikaw ang bugtong hinungdan. Mataginhawa! Matag ginhawa ni imig kinabuhi. Ikaw Ginoo, ang bugtong bahandi. Ikaw ang bugtong bahandi. Sa pagsidla ko pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayaw. Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi whoa, whoa. Come on, shout your praise! Whoa, Whoa! Whoa! Ali, 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 bayo ta! Come on! Ibayo imong kabot! Sama ni David, grabe mag-dive sa Ginoo! Ibayo ta! Ibayo ta! Bayo ta! Bayo ta! Ipakpak! Ipakpak ang kamot! Ipakpak ta! Ipakpak ta! Ipakpak ta! Ipakpak ta! Ipakpak ta! Ipakpak ta! Sayaw ta! Sayaw ta! Sayaw ta! Sayaw ta! Sayawi ang Ginoo! Sayaw ta! Sayaw ta! Sayaw ta! Muambak 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 ta! Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Malipayon nga mo awit, Kamaningas si Lord. Lord, malipayon ko, Ginoo. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahigo Dios. Adlaw gabi Come on, pakpaki si Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Namaw na among declaration, oh God. Nga Lord, hangtod kami na ay gininhawa, Lord. Adlaw gabi magpasalamat diha kanimo. Come on, church. Isin ko, i-focus imo ang kasing-kasing diha sa Ginoo today. Like you never did before diha kay Lord. Ihalad imo ang kinabuhi. Lawas ko, ihalad mo, ingon nga buhing sakripisyo.
balaan ako, ingon nga templo, alang kanimo. Pagabayawon ka, o akong Ginoo, yukbuan ka ug halaran. Sinigugmaan. Higugmaon ka sa kinabuhi ko, libuog kasing-kasing sa kalag ug kusog ug hunahuna. Yes, Lord, this is our commitment, oh God. Lord, we surrender to you. Come on, Ikson, you pray to the Lord. Ihalad imong kinabuhi. Ginoo, Lord, among ihalad among kinabuhi diya kanimo. Oh, higugmaon ka namo, Lord. Ko, ihalad mo, ingon nga buhing sakripisyo, balaan ako, ingon nga templo, alang kanimo. Pagabayawon ka, o akong Ginoo, yubuan ka ug halaran. Higugmaon ka sa kinabuhi ko, libuog kasing-kasing sa kalag ug kusog ug hunahuna. Oh, Diyos. Lord, this is our commitment, oh God. Na Lord, sa tibuok na mong kasing-kasing, hinahuna, kalag o Espiritu, Lord. Ikaw lamang ang among higugmaon, Ginoo. Ikaw lamang, Lord, ang maglingkod sa among kasing-kasing, O Diyos. Ang imong pagbuot, ang matuman, Ginoo. Lord, ang ibayaw, among kamon. Come on, church. Pagabayawon ka, o akong Ginoo, yubuan ka ug halaran. Higugmaon ka sa kinabuhi ko, libuog kasing-kasing. Pagabayawon ka, o akong Ginoo, yubuan ka ug halaran. Higugmaon ka sa kinabuhi ko, libuog kasing-kasing sa kalag ug kusog ug hunahuna. Oh, Ginoo, simbahon ka sa walay katapusan. Come on, simbahan si Lord. Oh, Diyos, nalaigin ka. Come on, let us pray. Ginoo, salamat, Lord. Tinuod, Ginoo, nga mao na among commitment dara kanimo, O God. Nga Lord, sa tibuok namong kasing-kasing hunahuna, Lord, sa kalag Espiritu, Lord, Lord, ikaw ang among higugmaon. Dili lang by talking, O God, but Lord, makita gyud everyday sa amo ang mga kinabuhi. Salamat, Lord, sa mga people nga naa karon sa simbalay nga nag-surrender fully diha kanimo. Lord, mamuhat ka sa among kinabuhi, Lord, as we surrender diha kanimo. We declare, let your kingdom come and let your will be done, Lord. Punon nimo, Lord, ang nag-desire, Ginoo, for more of you, O God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Lord, tagbuon nimo ang mga tao nga ni
anha diya sa imong presensya, Lord, with a humble heart, O God. Lord, among i-declare, Lord, dili ang amo ang glory, but ikaw lamang ang mahimaya sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name. Amen and amen! Come on, pakpaki sa si Lord! Hallelujah, hallelujah, dalaygon ang Ginoo. Ingna imong tapad karon nga higugmaon nato si Jesus sa tibuok, kasing-kasing, kusog, huna-huna. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios. So let us be seated in the presence of the Lord. Ready na to atong 3 B's. Ang ato ang Bible, ang ato ang book note or notebook, and atong ballpen as we receive the word of the Lord today, pinaagi sa live sa ato ang man of God. Ani nga pamilya, Pastor Rafi Kabusog, always na to, pakpakan si Lord sa iyang life igsoon. Good morning everybody. Salamat sa Ginoo. Another Sunday nga iyang gihatag. I believe another na pod nga encouragement, guidelines, instruction sa Ginoo nga iyang gihatag for every one of us. Amen. Welcome ang tanan once again sa tong simbalay. We praise God nga nakapadayon ta sa ato ang pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Dios. I believe nga kitang tanan andam na ta mo dawat gyud sa pulong sa Ginoo. We're excited gyud nga mo receive sa word of God this morning. Amen. Everybody, let us open our Bible in Joshua chapter 1 verse 9. Ingon ng Ginoo, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Amen. The message of the Lord this morning is all about do not be discouraged. Do not be discouraged. Amen. Magampo ta sa pulong sa Ginoo. Lord, we thank you, Ginoo, for your word. Your word is holy, perfect, Lord, and your word is a living word. Nagtuo kami nga imong word buhi, maghatag na mo og guidelines, protection, instruction, maghatag na mo og kinabuhi og inspiration, Lord, mausab ang among mga kinabuhi. Mausab among unahuna og among kasing-kasing. Thank you, God, for your word today. Bless your word, bless your people. Holy Spirit, Lord God, we believe that you are here. You are working in our hearts and mind. Come and give us wisdom and understanding. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Kaning ang message is all about do not be discouraged. At some point sa tong life, no matter unsa ta ka dasig kayo mga lagad sa Ginoo, nay moabot nga season igsoon nga bation nimo nga you are being discouraged. Na ay discouragement. Ang discouragement, it is a demonic spirit. And moabot ni siya tungod kay naay ginabuhat ang Ginoo sa imong life og naabo kay ginabuhat para sa Ginoo. Labi na kung nag-serve na ka sa Ginoo, labi na pod kung grabe na ka mga lagad sa Ginoo, no, ang uban seryoso gud kay mga lagad ni Lord. Ang uban you are a leader na naa kay ginabuhat para sa Ginoo. Gatabang ka sa mga tao, ga-invite ka, ga-follow up ka, and you're teaching the word of God. Kaning discouragement, moabot gini siya. Pastor man ka, pastora man ka, leader man ka, or simple lang ka nga follower sa Ginoo. Discouragement comes to all of us. And that is reality. Moabot gina siya. Kaya nga, ang kaning nga topic, no, the Lord's given us this topic para ma-ready ta. Kung moabot ang discouragement sa imong life, unsaon man nimo na pag-overcome. Dagan kay mga tao, even if wala pa ka nangalagad kay Lord, na yung mga moabot nga discouragement sa imong kinabuhi. Ato nang i-discover today, asa manigikan ang discouragement. Amen. Kinsa excited ma-discover nabi? Asa manigikan ng discouragement? Because naagyod moabot gini, nagtrabaho ka, wala kay trabaho, naagya pa'y discouragement.
Dagan kay mga reason ngano ang tao ma-discourage. Number 1, fatigue. Physical or emotional nga you are being exhausted ka physically, no? Nagtrabaho ka, kapoy kay imong lawas, or sa imong emosyon, kanang dili steady imong emosyon, no? Palay-lahi, nakadepende sa sitwasyon. Ilang being worn out kay ka, kapoy ka sa dagan sa imong kinabuhi, kapoy ka sa imong work, kapoy na ka sa imong negosyo, kapoy na ka sa imong sitwasyon. Maybe, sa imong relasyon, no? Family, or asa man na, ang uban kapoy sa pag-eskwela, moabot dayon ang word nga na-discourage na ko. So, inana, okay? Bation nimo emotionally, physically, na yung mga inani. So, maning mga sinugdanan, darigikan ang discouragement, moabot siya. Number 2, frustration. You are being frustrated sa kahimtang nimo. Walay kausaban, walay progress. Naningkamot kag trabaho, naningkamot kag negosyo, naningkamot kag eskwela, murag walay progress sa imong life. Walay improvement sa imong kinabuhi. Sa imong pagka-leader, na kay masyaran sa Word of God, mang-invite ka, pero murag walay garispan. Garispan pod, pero dili pod makapadayon. So, discouragement will come. So, inana, tungod sa usahay, mga obstacles, or usahay ato mga excuses, nagbabagan punta. Feeling na to, not enough atong gibuhat. Feeling pod na to, dili na to ma-accomplish, makumplito ang ato ang gibuhat. That's why we are being frustrated. Ikatulo is ang fear. Kahadlok. No? Usahay, ang discouragement mo abot tungod kay nahadlok ka. Mahadlok ka mo try og bako nga mga butang para sa Ginoo. Mahadlok kag buhaton nimo ni basin dili ka mo succeed. Mahadlok ka sa imong buhaton nga desisyon. So at times tungod sa fear, ang uban fear of failure. That's why ma-discourage ang tao. Kaya ilang gitry nila, nagpagamit sila sa Ginoo, ang uban grabe ka mo trabaho sa imong trabahoan, pero wala ka na promote, no? So mo nang uban manarbaho dili nilang tarungon, mahadlok sila, ma-fail sila. Ang uban mahadlok sila mo commit tungod kay mahadlok sila nga binuangan nilang life. So na fear, no? Kaya matingala ka, no, dagan kay mga tao dili sila ka level up silang pag-serve kay Lord. Na mga tao po dili sila may mong successful sa ilang work, sa ilang business, sa ilang pag-eskwela, sa ilang career. Tungod kay na mga fear of failure. Mahadlok sila, mapakyas ang ilang ginabuhat. Dili unya niya mo succeed, inanin na lang siguro ko. Kontento ka pero sa lain nga point of view sa imong life. Na yung mga inana. Kontento ka pero deep inside di ay discouraged ka. Kaya nakakagitawag nga fear of failure. Okay, so inana, ang uban tungod kay gi-criticize sila, wala kay klaro, dili ka angayan, di ka kabalo magsangyaw, di ara kataman sa imong work, dili ka kabalo magnegosyo, diha lang ka. Naman ta kay idea pero gi-criticize ka, dili nimo na kaya. Kaya na kay fear of failure, mahadlok na ka mo try, mahadlok na ka mo level up, mahadlok na ka maging seryoso pag-serve kay Lord nga naman, na yung mga problems, na yung mga obstacles, na yung mga demonic attacks sa imong life. Ang uban una kung magseryoso ko, the more nga dagan og mga temptation, dagan mga pagsulay, mas dagan ang mga kalisod kung mag-serious ko pag-serve kay Lord, dali na lang siguro ko. Na yung mga kahadlok, na yung fear of failure. Na yung mga kahadlok sa gitawag nga mga uncertainties nga mga situation, no? Say, mingon ta, dali na lang ko eh. And then, suddenly mo, abot ang discouragement sa itong kinabuhi. Tayong uban, i-blame na to pag ginubang mga tao. Ba? So, manang fear. Ikaapat is ang unbelief, no? So, manang unbelief. Dili matinuohon.
walay pagtuo, nanay God's word, nanay encouragement, nanay nag-encourage niya, nanay leader, nanay pulong sa Ginoo, nanay Holy Spirit, di ba? Nanay guidance, nanay follow up mo. Pero murag gibati gyapon ka nga discourage nga naman, na kay gitawag nga spirit of unbelief. Dili ka mo tuo. Dili na ka matinuohon ba? Na-drain ba ka? Spiritually ka na-drain or emotionally ka na-drain? Tungod sa imong situation nga lisod kayo, gabalik-balik lang, gabalik-balik lang, gabalik-balik lang. Murag na-trap ba? And it's hard for us nga, mag-believe ko kay Lord, naaba ka gini or sa baka ni, maningkamot na lang kasi mong kagalingon, it will end up, dili iyabong ka makagawas anay nga situation nga naman. It takes to believe in God in order nga ma-deliver ka sa imuang condition sa life. Sa antaw, ma-discourage na siya, tungod kay, at times, tungod na po sa kagalingon. Nanay barrier sa imong heart, dili na ka mag-believe sa mga pulong sa Ginoo. Manang ba mga tao, sorry to say na mga tao nga mahimo na lang silang itias, gi-blame nilang Ginoo. Kung napay Ginoo nganong na may problem. Mali ba? Wrong ang ilang perspective sa kinabuhi. Kung basa ka sa Bible, dagan kayo mga tao, gitawag ni Lord, si Abraham, si Noah, gitawag ni Lord, naka-experience mo silang problem. Because ang concern ko, Lord, is not being easy-go-lucky nga Christian. Na yung mga point, gi-allow ni Lord ang problems para nga ma-develop ta. Because God will never spoil us as His children. Dili gusto ni Lord nga i-develop ta niya nga mga anak niya nga mga grabe. Dili ma-develop atong karakter, no? Mga anak nga murag dili masaligan, mga anak nga dili strong. Ang church, God's people who are strong, who overcome battles in life, who overcome trials in life, who overcome temptation in life. Kung basahin yung Bible, muna siya. Ang church, ang God's people, ang katawan sa Ginoo, ang mga followers ni Lord, ang mga disciple ni Lord, gitawag para mag-overcome sa mga problems. Because liwat ka sa Ginoo. Our God is a mighty warrior. Our God is an overcomer. Muliwat ta sa Ginoo. Pag walay problem, unsaon nimo may ma-overcome na? Dili ka overcomer if walay problem. Amen. It's time to receive godly perspective. Kanang mindset ba? Kanang huna-huna o panlantaw ba? Kagikan sa Ginoo. Nga kaning problem, kaning mga challenge kaning kapobrehon, kaning mga temptasyon, gi-allow ni siya. Kaning pagsulay, gi-allow ni siya. Kay naay gina-develop si Lord sa kong kinabuhi. Kay naguban ang Ginoo nako. Kay usay atong una-una. Kay na ang Ginoo nangalagad na ka sa Ginoo, wala na problema. Okay na kayong dagan, malipayon na ko perminti. Hello, mura man na siya og a fairy tale. Dili na siya fairy tale. Na-look at Jesus Christ, atong Ginoo, na may atake sa iyang kinabuhi. Diyos na siya. Giatake ka sa yawa. Pero wala ang kalainan lang is wala siya ni give up. Napili niya ang yawa. Aningon si Lord pinaagi niya, ingon ng 1 John 5:4, by our faith in Jesus, the Son of God, we overcome the world. Kaya nga itong mindset dapat, inana. Nga although na yung mga problems, although na yung mga pagsulay, di ba? Although na ikakapoy, physically, emotionally, pero atong faith, Lord, nag-uban niya pong kanako, I can do it. I believe. Although na yung mga attacking fear, na yung mga attacking mga failure, but Lord, you're greater than my failure. I need to stand up because the Lord is with me. I need to stand up in my faith in the Lord because ang kusog sa Ginoo maoy nag-enable na ako mo-overcome ani nga mga problems sa life. Kani magog unbelief God sa tuan naman gud ni. Kana bito imong heart mura na siya og harden na bagahay natong heart. Kay ingon ang Bible ko nakabasa mo ingon ang Bible. Today
if you hear God's voice, do not harden your heart. Usahay mong good. Gialaw na to ba nga ang atong sitwasyon mao'y nang porma sa atong mga desisyon? Mali man na. Atong ialaw karon nga ang God's word mao'y mo porma sa ato ang desisyon dapat. Nakabasa ta, nakaread ta sa Bible, daghan kay mga hari na gani, mga kings na gani. Every time mag-decide sila dili according sa God's word, guba gid ilang kinabuhi. Di ba? Every time mag-decide ang mga hari, mag-decide ang mga leaders outside from God's instruction, usay mahitabo, ma-destroy gid ang life. Tanawa na destroy ang God's people nga gipili sa Ginoo, God's people nga gipili, choosing sila, but the moment wala sila ni follow sa God's word, God's instruction, destroy ilang kinabuhi. Because usahay, isod ka balik-balik kami, hey, it's time to believe in God. Have faith in the Lord. Kailangan ka mo tuo sa Ginoo even it's hard sa imong condition karon sa imong life. Amen. Dili easy go lucky ang kinabuhi nga Kristohanon. Follower ka, disciple ka, leader ka sa kingdom ni Lord. Dili easy go lucky. May mga challenge because ang Christian life is not a playground. It's a battlefield ni. Gubat ni siya. Dili po nila rin nga, hallelujah ka, maoragapon ka. Kailangan mga lagad ka sa Ginoo, strong imong faith. Amen. May mga times, mga discouraged moments sa imong life, but move forward, believe in God, overcome this kind of spirit nga unbelief, mga failure, fatigue, normal physically, pero ingon ang Bible, Romans 8, kung nabuhi lang ka sa unahuna lang nimo, dili ka makasabot sa butang sa Ginoo, you become an enemy of God. Hello. But God understands us. There are moments nga gi-allow ni Lord ni. There are moments nga bation ka, ma-discourage ka. Bigyan ng Lord nga naman, para makitaan kung naba kayo na-learn sa iyang word. Makitaan nga ni growback ka spiritually, what would be is your response, be? Kung dili na ako ni humalon karon nga message, ako ning ibiya sa imo, unsay buhaton nimo bation kag discouragement? Dagan mga tao discouraged sila. Wala nila na overcome ilang discouragement. Nahimo ng anxiety. Ang discouragement na ba kung dili nimo ma-overcome, mulid ni siya mag-level up, mahimo na siyang anxiety, mahimo na siyang depression. Kaya na yung mga tao ba tungod grabe sila ka discouraged by nag-level up na gyud, dili na gid kaya, nangambak sila mga tulay, naghikog sila because again ingon ko nimo, demonic spirit manggod ni. Dali magsugod. Before ka makaabot sa depression by una discouragement gid siya. Kaya serious matter ni siya. Muna usay ba, available na kay ang pulong sa Ginoo, available na kay mag-ampo ka sa Ginoo, available na kay ka mo follow, mo serve ka sa Ginoo. But ang mga to pilion nila ang usay bitaw pilion to tong galingon. Ikapoy jud ko wala nakasabot na ko. Gialaw nimo ang discouragement nga magstay sa imong life. Ang discouragement mo abot na siya, but I hope mo decide ka, ayaw na i-allow nga magstay sa imong kinabuhi. Inam dapat ayaw i-allow ang imong problema nga ma-discourage ka. Kaya gi-allow sa Ginoo imong problema para tudluan ka mo overcome, para tudluan ka mo daog sa mga pagsulay. Para mo tubo o mo strong, mo grow imong faith sa Ginoo. Mo nang purpose ana. Amen ba? Munang giingon ba nakabasa ko? Kung dili nimo ma-handle ang stress, dili nimo kaya i-handle ang success oy. Dagan kay mga to nakaabot na sa pinaka-top sa ilang kinabuhi, silang career, silang calling sa Ginoo bay. Pero pag-atake sa yawa, tumbagid sa lang anuman. Wala nagpasabot nga successful na kabay, walay problema, walay challenge na ana. Dili ni siting pretty ang pagpangalaga ni Lord.
Kung abi nimo mga lagay kasi Ginoo libre ang tanan, wala na kay problem. Dili na yung mga pagsulay bay. Na yung mga pagsulay ni. Na yung mga panahon mo bation ka, ma-discourage ka. Ayaw mo agi round ana, ayaw stay diha. Ayaw gi-alaw nga mo stay ka diha. Ayaw gi-alaw nga diha na lang kataman bay. It will ruin your life. Guba ginay mong kinabuhi. I'm telling you, brothers, sisters. Maguba atong kinabuhi pag ialaw na to. Ang truth is that, whatever imong condition, it's up to you kung imong ialaw, dili na. Na mga tao nga pobre jud kayo, walang makaway problema katawara, way problem. Sige nagkatawa. Nga naman. Dili kinabuang sila. Dili. Ang ilang utok ilang gi-change. The more sila mag-think problem, the more ma-attract ang problem sila. The more mo ka mag-think. Kasi inana man na ba? The more ka mag-una-una, the more nimo ma-imagine, the more pod nga mo pod imo ang perminti isulti. Mo pod perminti nimo bation nga naman ginaalaw nimo imong ginatuna-una perminti ana na ba? Usay diktahan ka sa imong sitwasyon nga naman maura man nimo siguna-unaon gud. Pero I pray nga matabangan ka ani this message for those people and for every one of us nga moabot ang times nga bation nimo nga discourage ka. Follower na ka, disciple na ka, leader na ka sa kingdom sa Ginoo. Pero na times sa ma-experience nimo ni. So decide ba? Heart to heart di ba? Dagan kay mga tali makasabot, nay pressure ay. Wala nagpasabot nga na-promise si Lord nimo wala kay pressure man. Naay pressure ay. Sa ilaga ni literal gyud nga away gyud. Sundang gyud. Patay gyud. Tanawon nimo ng Bible, basahon nimo ng Israelites dia. Ang ilang kaagi dia nasa basahon nimo na sugod sa Genesis bay ni kaagi sa Abraham gubat gyud. Adto na bugka sa Exodus naagi apon pamatyon sila mga anak nila nga kamagulangan nga lalaki bay. Si Moses sa tao, si Moses sa panahon nga ingon ng Pero, ang anak laki patyon na to. It's time to change our mindset ba nga? Dili pwede nga mga lagad kang ni Lord. Mura kag anak nga spoiled ba? Ang aya ra ka moduol pa sa naay hatag sa imo. Dili na siya mao. Hello. I believe God is preparing us. Why? Kani nga message na abot nato ni karon? Because somebody feeling nimo inani ka, you are being discouraged. Allow the Lord today nga i-encourage ka sa Word of God. I-encourage ka sa Word of God this morning. Amen ba? Kita gusto ba ma-overcome na tong discouragement? Taas na kamot, sige. Okay, gamay raman. Sige, taas pag yun para makita na to. Kita gusto ba ma-overcome na tong discouragement sa tong life? Amen tong palakpakan ng Ginoo. Igdem tapad, hoy, ayaw i-allow ba nga diha na lang kataman. Amen? O, bisag unsa klaseng kalisod bay. Wala nagpasabot nga diha na lang kataman. Ingon si Lord, God will make a way out for you. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Common kay ning discouragement bay sa tuwa. Mga igsoon, common kay ni. Continue ta. And God is faithful. Ang Diyos matinud-anon gid siya. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Dili na i-allow bay nga ang temptasyon bay. Dili ni mo kaya daugon. Kaya usay bitaw mag-decide ta ba nga dili na lang ko, dili na ko. Kita may nag-allow nga ma-destroy ta tungod sa discouragement. Ingon ang word of, ingon ang Ginoo. Dili na i-allow nga matempted ka labaw sa imong makaya, diba? Gi-allow na niya ko tungod kay kaya na nimo ma-overcome. Positiba, no? Kaya nimo na ma-overcome. Amen. Ingon dayon. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. So nan ka na ingon ng God's word. Pero kung ay mga pagsulay bay, na tempted ka bay, God will give you a way out para ma-overcome na nimo. Dili lang kataman diya. God will provide a way for you
ma-overcome nimo na nga temptation, ma-overcome nimo na nga pagsalay, ma-overcome nimo ng discouragement, ano man, because of God. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Praise God, no? Sure, gyud ang kadaugan. Di ra ka diha taman. Ayaw limitahi ang Ginoo sa imong sitwasyon karon. When you put your faith and trust in the Lord, surely, no? Ma-overcome gid nimong discouragement. So how to overcome discouragement? Number 1, be strong in the Lord. We need to make a decision nga si Lord gid atong foundation. In order for us ma-overcome na to, kung maabot na ganiyang time na yung mga attack sa tuwang life, maabot ng discouragement, make a decision. Make up your mind nga ang imo ang kusog na sa Ginoo. Because daghan kay mga tao gitry nilang overcome ang discouragement sa ilang kaugalingon lang, intellectually, emotionally, financially. Diba? Yung mga tao ba nga kwartahan, pero discouraged gapon sila. Dili kaya. Na yung mga tao gani nga mga psychologists, kabalo man gina sila. So, pag-manage sa emotion, pero even pa, sila nga mga psychologist na gani, maabot gyapon ang time, discouraged gyapon sila. That's why ang Bible nag-encourage na to, kung basahon nimo na, in the book of Joshua chapter 1, verse 1 to verse 9, makita nimo nga posible gyud even si Joshua nga gipili sa Ginoo, gamiton niya nga posible siya, ang number 1 nga moatake niya is discouragement gyud. Di ba? Kaya look at ang verse 9. Basahon na itong verse 9. Klaro ang word ni Lord. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Makita mo, no? Ang last na gingon, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Grabe, no? Ikompleto sa Ginoo. The reason why dili ka pwede ma-discourage, dili pwede nga kung na-discourage ka, diha na lang gikaingon si Lord, do not be discouraged. Kung maingon siguro ta, nanong dili man pwede nga tao ramang ko. Mangutanan ko nimo, what is your responsibility? Dako bagig kayo mong responsibility. Now si Joshua ani, nganong ingon si Lord niya tungod kay siya na ang nipuli kang Moses. Kung basahon nimong verse 1, ingon si Lord kaniya, ang Ginoo giningon saya, patay na si Moses, ikaw na ang mupuli niya. Og ikaw ang gamiton nako nga mag-lead ka nga kaning 2 million to 3 million ka mga tao, ikaw ang mag-lead nila nga mosulod sila sa promised land nga kung ihatag ninyong tanan. Mag-una-una ka, 3 to 2 million ka mga tao, siguro masyak ka. Because the task that God has given to Joshua was so great. Mag-una-una ka ba? Pwede siya gid ma-discourage siya nga naman. Grabe nga responsibility. Kita siguro, no? Ang atong gilid, kung minyo ka, imong family. Kung single pa ka, imo pang kaugalingon. Pero kasagara, pag ikaw, anak ka, of course, ang galid na ito atong parents. No, mag-una-una ka. I-compare na to. Ato lang i-try ba? Obserbahan na to. Si Joshua, mag-una-una ta. 2 to 3 million iyang ilid ka mga tao ba? Lahay ka niya. Siguro kung ako si Joshua, mambuang siguro nga naman. Ginoo ko. 2 million to 3 million ka mga tao ba? Ilid na nimo, lahi nagkinaiya ba? Maglagot na magkita sa Facebook, nga kita taon sa mga vlogger nga bati magbatasan. Ibas na yan. So meaning, given Joshua, possible na niya ang tanan nga reason nga moingon siya, Lord, give up na ko, discourage mo naman. 2 to 3 million, Lord. The task was so great, but yet,
God is greater. Amen. No? Maguna na dapat nga, Lord, mas gamhanan ka, mas dako ka sa kinabuhi. Kaya ingon ang Bible, be strong in the Lord. Ayaw pag strong sa imong self. Na mga tao bay, ibuhat na akong tanan bay, wag yan ako masulbad. Mao man, imo-imo ra mangguna. Di ba? Kaya ingon si Lord, be strong in the Lord. Amen. Diha sa Ginoo, nga naman, God is the source. Siya ang source, malipay ka. Siya ang source, makadaog ka. Siya ang source sa panalangin. Siya ang source sa madasig ka. Meaning to say, everything you need. Si Lord ang source ana. Dili pwede nga, na-try naman siguro na ito, no? Kaya mga tas-tasog edad di ba? Na-try naman siguro na yung mga imo-imo lang paningkamot. Dili kaya, no? Kaya mga tao bitaw ang tendency mo na pagkaya na itong tanan, hambugiro ta. We don't know how to humble. Kaya be strong in the Lord. Ikaw, ako nga nag-serve kay Lord, ang sikreto nato bay, ang source nato sa strength nato. Ang source sa kalipay si Lord. Ang source sa kusog sa gahom para mo daog kana nga imong discouragement karon, temptation, pagsulay karon. Be strong in the Lord. Lig-una imong kaugalingon diha sa Ginoo. Mga tao sa musalig na kwarta, musalig kay na title, musalig kay na posisyon, musalig kay sikat, dili. Kani nga mga botang, dili ni siya pwede nga mauni siya imong foundation sa imong life. Dili ni ang haligi sa imong kinabuhi. Because dagan ta madunggan gibalita, di ba? Namatay siyang uban, naghikog siya, bisag dato siya. Di ba? May mga tao po nga nagsalig sa bawal na gamot, dito sila bay, nga naman, dili masulbad ilang discouragement. Ang uban, gasalig na lang silang tambal. Oh, no, na ako yung mga kailana. Ba't lahi ni, basta si Lord, di ba? No, kailan magid mo, no? Naputay ka uban sa una, grabe po, yung nagyan. Ba't ingon ko saya, daiga ang Ginoo, surrender kayo, bahala maginaon sa. Di ba? Basta, as long as naka kay Lord, wow, ang pinaka-nindot nga lugar, ang pinaka-safety nga lugar, kanang naaka sa presence ni Lord. Kaya, I'm telling you, kani nga verse, asa man yung basa na to, Joshua chapter 1, verse 6, ingon gibalik-balik gini, verse 6 ingon, be strong and courageous. Verse 7 na po, be strong and very courageous. Makita nimo nag-increase ba? Verse 6, may takita nimo, be strong and courageous. Verse 7, ni-increase ingon si Lord ka Joshua, be strong and very courageous. Ipa-increase nimo dapat. Okay, so notice, verse 9, have I not commanded you be strong and courageous? Katulog ibalik kanila nga chapter, Joshua chapter 1, gibalik katulong ingon ni Lord, be strong. No, when you read that passage sa Bible, gibalik-balik gani, meaning nag-emphasize na siya nga that is very important. Be strong ano man. It takes our part nga mo decide ka, Lord, my decision, Lord God, ikaw ang source akong strength. I will be strong because you are with me. Again, ang gatubang ni Joshua, hinumdumi ni, the task was so great. Grabe yun. Mo to promise lang, nagpaabot ni mo ba yung mga giants ang kontra ni mo? Ikadua, ang gatubang ni Joshua, the battles are hard, not easy. You know? Alangan giants, nagpaabot ng kontra nila, giants ang nagbantay sa promise land ni Lord, mga giants. So meaning, given ba? Naatanan nga rason nga, pwede mo yung Joshua, Lord, dili na ko, Lord, by discourage because it's not easy, Lord. It's very hard. Pero nga naman, ang sa ano man ang nagbantay mga giants?
Kaya dili ganaan si Lord og blessing lang nga dawlims lang ta. Di na to ma-appreciate ang tabang ni Lord. Nabata na giingon nga mga spoiled man kang anak, ano man. Dawat dimpyo raman ka. Dili inana ang ginobay. No? Ang kaluwasan na to, libre. Pero ang imong pagtubo, ang imo ang pagka-follower, pagka-disciple ni Lord, kailangan ka mag-make og decision kung mo follow ba jud kaniya. Kaya ang blessing by nagikan ni Lord, haguan na to na. Kaya ingon ng Bible, if you obey, na condition gina siya. Blessing has a condition. We need to do something by. Amen. Mga igsoon. No, if you obey me, then all the blessings will follow. Kaya si Joshua and all the Israelites, bato sila promise lang at tubangon nila mga giants. Kaya ingon si Lord, advance sa kudaan ninyo. Be strong din mo in the Lord. Mini-shout mong source ba? Kung saan problema dagan dito. Ayaw dagan sa bisag kinsa, ato sa turko, ato silingan, ato sa bisag unsa nga igsuon para maka diretso din taw sa bitaw. Panay problem. Asa ka ako pwede makautang dili bitaw nga Lord, tabangi ko. No? I mean, it's time to go back ba nga Lord, source ka na ako. Maligon ko Lord, diha sa imo. Ana dapat. Amen. Again, 600,000 plus ka mga sundalo ang iyang ilid. Sunan ka ana. And yet, no, the battle was so hard, it's not easy, but still, tungod sa word of God, ingon si Lord, be strong and very courageous. Joshua. Mugamit sila og tao. Mag-advance siya sa daan og saad sa imuha. Kaya na nimo. Kaya ako moingon sa tuwa karon, dili aksidente nga naa ka. Unsa man na imong gitubang karon nga mga battle sa life nimo, I'm telling you, make the Lord your foundation of your strength. He is our sure foundation. Siya ang atong kusog. God is my strength. Amen? Of course, no, bana ka, nakay asawa, minyo ka, nakay bana, say, mingon ka, love, ikaw akong kusog, goy. Pag sure ba? Na? Dili perfect atong bana or atong asawa. Love, you are my life. Dili, oy, no? Bantay ka, ingon ang Bible, God is a jealous God. Dadto ra kadug ka sa Ginoo. Love, kung dili bitaw ko nimo pansinon love, ma-discourage dayon ko. Pagtarong diha, kagamay ra ba sa source sa imong kusog? Of course, no, kana ang asawa, bana, blessing na gikan sa Ginoo. Pero dili na mao ang source, ang Ginoo ang source. Hello? Amen? Ay pag sa Ginoo tabay, ang banang asawa manggod, limitado ra gid na mabuhat gyud. Ang Ginoo bay unlimited siya. No? Kaya pag ang Ginoo ang center, siya ang una, siya tong priority, I'm telling you, siya ang source sa tanan, di mo mag-away. Di ba? Na mga panahon, no? Ingon si Pastor Raisel, wala naman tayo ikong kwarta. Di ba? Nate paliton nun, ana. Ingon ko sa Ginoo, pag-ampo sa Ginoo. Kaya wala ko yung kwarta. No? Dili ako tagiya sa panalangin. Si Lord, normal man gina, kaya natin mga needs, siyempre mabalaka man ta. Manaingon ba nga, mabot ng time nga mabalaka ta. Mabot ng time po, ma-discourage ta. Ako po, niabot ng time nga unsa ka, there, no? Pagbalik na lang ka, mga play ng kagbalik pagka maestra tungod kay lagi, na panahon nga pitos, giba? So, ingon po ko, unsa na lang ka, ano, mga abroad na lang ka. Diba? Ingon po ko, unsa ka, ano, mo-abroad na lang siguro ko. Muapas na lang ko sa kumagulang. Na yung mga inala nga times. Pero, kung dili ka maminaw sa imong emosyon, ma-overcome na nimo ba? Kung dili ka maminaw sa imong sitwasyon, ma-overcome na nimo ba? Nga naman, ang discouragement by, mulabay ra na siya.
dili na sa perminti. Ang problema da kung imong gipaste. Ayaw ipaste. Pag abot ang discouragement, sige. Mabot di ka discouragement, agi lang. Kaya ko mo sabay ni mo. Amen. No? Nga naman. Si Lord, siya ang akong kusog. Be strong in the Lord. Amen. Remember po ni, no matter how great is the task, no matter how hard are the battles will be, remember that the promise of God are always sure. Sure po ang promise ni Lord. Nga naman, ang promised land is flowing with milk and honey na. Tambo kayo. Mutanom ka dito, kwan. Diba, grapes, mura ka dagkog mga apple, di ba? Oo, mabasa niyo mo na, Numbers 14, dagko kayong mga bunga dito. Kaya nga, ang process, magiani mo na. Kaya kung dili ka magi sa process, bay, dili ka makaabot sa success na giandam sa Ginoo. Part mo agit lag discouragement, part mo agit lag mga pressure sa life. Pero I'm telling you, the promise of God in your life is very, very sure. Ayaw give up. Pag maabot ka na mga discouragement moments in mong life, ayaw i-allow nga ang discouragement mo'y mukuha sa promise ni Lord sa imong life. Amen. Ayaw i-allow. Bahala ka na discouragement ka. Muagira ka. Dito ko padulong sa promise ni Lord. Amen. Ito ang palakpakan ng Ginoo. It means, aning mayingon ka, be strong in the Lord. A, we rely in God's supernatural power. Letter B, it means, is that we gave our total dependence on the power of Jesus Christ. Amen. Dito pagsalig sa Ginoo, Lord, ikaw nang bahala sa kong kinabuhi, Lord. I trust in you. Amen. It sounds impossible. There are times in our life, imposible yun. Gusto ka ma-change ang imong sitwasyon? We need God's power. Be strong in the Lord. Dagan kaya mga tao, gusto nila isolve ang ilang discouragement, inom, bisyo, dili na masolve. Ala na, marot na lang na imong kwarta. Mapuno na ng tag-utang, wag yapon na sulbad ang atong problem. You cannot solve your problem if you add more problems. You need to find solution. The best solution, come to the Lord. Surrender sa Ginoo. Lord God, tabangi ko. Di na ko kaya. Surrender sa Ginoo. Because karon nga panahon, ang tinuod nga pag-surrender ka nang mo follow ka sa Ginoo. Number 2, be courageous in the promise of the Lord. Dito ka mosalig sa promise ni Lord. Dito ka magpaligon. Sa manang courageous, kanang kadasig, kanang, di ba, dasig ka mga lagad. Kanang dasig ka para sa Ginoo. Kanang naay kusog imo ang pag-alagad sa Ginoo. Kanang dili ka maapektuhan sa mga problema sa imong kinabuhi. Ngano man, ang word ni discouragement, tungod kay nawala na imong courage, 2 words man ko na. Discourage. Nawala ang courage ba? Nawala na imong kaisog. Nawala na ang source imong paglaom. Nawala imong faith. Lisod kay na ba? Diba? Kaya mga tao ba nga na-discourage ba tungod kay nawala na ilang pagtuo? Unbelief na ni Puli ba? Himbisunta ang believing God, nawala na. Kaya pag ma-discourage di ka, apektado imong faith. Ang being courageous, kung gusto ka nga, mahimo kang usa ka courageous nga follower, disciple, leader sa kingdom sa Ginoo. Wala nagpasabot nga walay fear dia. Ang meaning ano yung courageous ka, gi-take action ka sa promise ni Lord. Nag-believe ko ani ba? Lako na po ni mo saan, Lord. Mala ni mga fear bay. But fear will not stop you nga naman. You continue nga naman. I take courage in the promise of God. Nagsaad si Lord bay, laban ako ni. Amen. Sa Bible na pangalan, Jabez yung pangalan. Ang meaning niya, abi ni mo tsada kayo, nindot kayo ba? Jabez. My name is Jabez. Wow, social. Pero ang meaning, pain. Kasakit. Ingon naman, ingon Bible. Bata pa lang sa yung mama, grabe pag-antos, grabe kasakit sa pag-anak. Ingon ni mama, pangalan sa kong anak, pain. Sunan ka. Tungkol sa kasakit ng ibati sa yung mama ba sa mga pag-antos
sa pagbuntis niya, sa pag-anak niya, gi-transfer pa gid ang pain, unta. Anong kadaghan unta pwede ipamana no sa anak? Ang pain pa gyud. Luoy si Jabez ba naon bitaw nimo? Bah. Palingon ang God's word. Grabe hilak Jabez by pagdako niya. Lord, tabangi ko Lord, di ko gusto mabuhi aning pain. Bless me indeed, Lord. Gilaban giniya. He take courage in the promise of God. Asa man ka pwede maligon? Asa man ka pwede madasig? Sa saad sa Ginoo eh. Dili sa mga saad sa mga tao nga naman. A lot of times, the promise of human beings, the promise of people will fail. Dahil ka saan ni Lord, ikaw nagsaan na ni Lord ba? Ilaban ako ni. Basahin na to. 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Short kayang story. But gi-appeal nga naman, very important. Don't live in your pain. Don't live in your discouragement. Ayaw nga diha ra ka. Na nagpaabot nimo. Take courage in the promise of God. Believe in the promise of God. Walk in the promise of God. Receive the promise of God sa imong life. Dagan kay saad sila sa imong kinabuhi ba? When you open the Bible, the Word of God is so perfect. The Word of God will never lie to us. The Word of God is the source of our courage. Maligon ka. There are times, igsoon sa akong life, lamin na kay mo give up, lamin na kay mo undang. Nga naman, grabe ang discouragement. But I allow the Word of God, I open the Bible, I read the Word of God, I believe, Lord, I believe na ka. Naguban ka na ako, Lord. Do you believe in the promise of God? Kaya usay bitaw, ang tuwa na to, anong discouragement? Ang problem na to, usay kay, mas tuwan pa na to, ang gibaingon nga mga negative, ang mga criticism, ang mga sulti sa ubang mga tao, ang atong sitwasyon, ang atong kaugalingon, mas tuwan pa na to atong emosyon, kaysa mga promise sa Ginoo. Nga, this is where we can get our assurance nga naa si Lord. Amen. Take courage, be courageous to the promise of God. Ilaban imong saad ni Lord. Ayaw pasagdai imong kaugalingon nga diha na lang ka. Ingon si Lord, kumutawag lang ka nako. Oh, like for example, this one, promise ni Lord. Jeremiah 33 verse 3. Unsa may saad ni Lord ya? Ingon si Lord, call unto me, and I will show you great and marvelous things which you never knew. Ingon si Lord, tawag lang nako ba? Pakitaon ti ka sa mga butang, kahibulungan kayo. Unsearchable. Unexplainable. Akong ipakita nimo unsa man ang marvelous? Unexplainable. Unsearchable nga mga butang. Ingon si Lord, kana ako nang ipakita sa imo. Do you believe that? Until today, I always believe that promise of God sa akong life. Kaya I experience the Lord. Di ba? Pinakauna akong experience ang Ginoo. Sa panahon nga hapit na ako maghikog, there are times ang life, wala pa ko naminyo. When I was just 18 years old, ingon ko ni Lord, mambak nga lang ko ano yung dagat, hindi na ko mulangoy. Gusto kong matay. Broken good, discouraged good. Oh, there are times in my life. Pero one thing, nag-stick sa akong mind. Grabe, discouraged, sige, hila ko ako raisa. Sa dagat ba? Lord, kung naa ka da, Lord, tabangi ko. Ay, ano lagi ko sa Ginoo? Tabangi ko, Lord, kung naa ka da. Sagit ko dito sa dagat, eh. Sa Liluan, Cebu, dito. May dagat dito. Among ipuyan, dapit sa dagat. Hila ko sa Ginoo, Lord, tabangay ko ba? Di ko kasabot sa akong galingan. Oh. After a week 1 week after, nga nung higsoon, na-encounter retreat, join ka?
So, na-encounter with God. Basta appeal lang, no? Appeal ko diretso eh. Wala na process niya, appeal ko diretso. Pag appeal na ko ito, hila ko, encounter. Ah, Lord God, surrender sa Ginoo. That time, no, dito, na-release, na overcome ang discouragement sa life. Amen. Sa pag-alagad sa Ginoo, tuuhigid ang promise ni Lord. So, meaning na, ang courage gikan sa knowing God. Napangutana, how can you know God if you don't know His Word? We can only know God according to the Bible, according to His Word. So, diha niyo ma-discover po ang mga promise sa Ginoo sa imong life. Amen. Hallelujah. Kaya grabe niya lang ingon ni Lord kan Joshua. Joshua, katulo pod gibalik kanina nga chapter katulo pod gibalik. Do not be discouraged, be strong and very, very courageous. Ang meaning ani igsoon is that you make a choice. Nga Lord, diha jud ko mo pilion ako imong saad. Bahala na akong emosyon. Bahala na akong sitwasyon. Bahala na maingon sa mga tao, Lord. Ang giingon nimo, Lord, mao gid akong tuuhan, Lord. Dihara. Na in my life until today, I do my devotional nga naman, dihara ko malikon ba eh. Oh, dihara ko makahilak sa Ginoo, Lord, tabang. Salamat na ka. Amen ba? Dili to nga gipastor ka, okay mga dili oy. Human beings sa puntahan, ay mga times nga bation ta, ma-discourage ta. But dito, hangad, luhod sa Ginoo, Lord, surrender ko nimo. Imong saad akong saligan. Amen. Ginoo ra gyud di bakakon. Amen ba? Romans 10:11, ingon ng Bible, dili niya pakaulawan ang nagsalig niya. Sunan ka na. Amang kay tuuan, kupti na lang yun ang saad ni Lord. Di jud ka pakaulawan sa Ginoo ba? Amen. Number 3, how to overcome discouragement. Do not be afraid. Do not be afraid. Ayaw kahadlok, ayaw ialaw ang kahadlok, kaya di magsugod nga ma-discourage ka. Kabalo ka, interesting kay makabalo ka. Ang do not be afraid, gimension sa Bible, pila ka times? 365 times. Do you think it is accidentally? No. It is God's intention. Why? Pila ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days na siya. Pila ka buok ang promise ni Lord nga naingon si Lord, do not be afraid. Pila ka buok na? 365 pod. Gibalik-balik sa Bible bay. Kapila? 365 pod. Meaning to say, take your medicine every day. Your spiritual medicine nga ingon ng Bible. Do not be afraid. No matter how big, no matter how small, no matter seems impossible ingon si Lord, do not be afraid sa imong circumstances. Do not be afraid sa imong sitwasyon. Don't be afraid sa mga giants diha. Don't be afraid sa imong mga bayronon diha. Don't be afraid sa imong kahimtang karon nga naman. Just believe in God. Stay with God. Obey God. He is going to turn around your situation in life. If you are a leader, a follower, disciple ka sa Ginoo sa kingdom niya, ayaw kahadlok. Ayaw ialaw ang kahadlok bay. I-paralyze niya ang imong faith. Ayaw ialaw mga diha na lang ka. Sometimes it's easy for us yung kanta, Lord, salid ko nimo Lord. Pag-abot sa problema, pag-abot sa mga bagyo, usahay, ang mga tao dito na sa bunga, dito na sa magtaya nagluto kay nagsalig sila nga dito sila makadawat sa blessing nilo eh. Ang sugal dili nagikan sa Ginoo. Ang mga tao pag magsugal diha asa ibutang kwarta makadaog inom tagay bisyo nga naman. Ang blessing nga gikan sa Ginoo ba dili makadaot nimo. Ang blessing nga gikan sa Ginoo dili maghimo nimong hambugiro ka. Seriously, di ba? Heart to heart tani. Amen ba? Kaya there are many times nga, abi na sa tatong ginabot mali man day. So I'm telling you today, sa kalisod mo sitwasyon, I know, dili man siguro sama-sama ta.
Pero grabe po na mong nagian gud oy. Broken family gud. Wala mi puyanan. Nag-abang naman gud mi. High school pa dito na broken family mi. Asa mi nagpuyo wala na eh. Gipahawa mi sa tagiya wala na bayad for how 6 months I think. Wala mi kapuyan. Nya wa pa inahuman sa mga college at that time. Kaya kung magulang, ano na to, murag 20 pa siguro. 21. Wala na human, no? Sa pantalan na gud. Dili lalim ang life. That's why, nabot sa kong una-una, may pag mag-suicide na lang ko. But I realize, patay, impyerno gyapon ko ani. Then I make a decision, Lord, saling ko ni mo, bahala naman kinaon sa Lord. Mawala lang tanan. Ikaw kong salingan, Lord. Ana, gina siya. Kaya ilaban ni mo ba? Ilaban ni mo sa ni Lord. Ayaw kahadlok kung sa kondisyon ni mo. Wala kay makaon? Sige lang. Importante bay. Wala kang mahadlok maunsa ka. Ini kamatay na to at least nakakasakamot sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Amen ba? So ano ba? Worst to worst cases na lang. But I'm telling you, ingon na yung Bible, Romans 10:11, dili pa kaulawan ni Lord ang nagsalig niya. Ang nagtuon niya, dili pa kaulawan. Just believe in the Lord. Pero kay ako, nagtuog ko ba ang blessing ni Lord, pagkabalo ka na saya, dili ka may mga bugero. Kaya ako, magtuog ko, pag dili ka mahadlok kung sa imong status karon sa life, tabangan ka sa Ginoo, mudaog ka na, mugawas ka na karon nga discouragement sa imong sitwasyon karon, mugawas ka nga madawgon ka, nga naman, you believe in the promise of God. Wala ni mo gialaw nga ang kahadlok mo dako sa imong kinabuhi. Dapat atong ialaw nga ang Dios, ang mga saad sa Dios, ang iyang presensya, ang gahom sa Ginoo, mas pinakadako na sa tong life. Amen. Hallelujah. Ayaw pagpanik. Kay ingon si Lord, no kaning bitaw dili ka ma-afraid, kanang dili ka ma-discourage, gialaw nimo, nag-believe ka. God is with you. Kaya ingon ang, di ba, ingon ang verse 9, anong dili ka kailangan ma-discourage? Anong kailangan ka mahimong strong kay Lord? Anong kailangan ka mahimo kang ligon di sa Ginoo? Mahimo ka maisugon di sa Ginoo ano man? Ingon si Lord, because I am with you. I will be with you. Sunan ka, ang Dios nga gamhanan. Ang Dios nga nagluwas na to, nagpasaylo na to. Ang Dios nga namatay sa cross, nabanhaw siya, naguban siya nimo nako karon. Ang Ginoo siya ang mutabang nato nga magmadaugon ka karon sa unsa klase nga discouragement nimo. The question is that, do you believe in that promise? Do you believe in God's ways? Do you believe in the power of God? Ayaw ialaw nga imo lang solbara ang imong sitwasyon karon. Pinaagi sa gahom mo sa Ginoo. Pinaagi sa pagsalig nimo sa Ginoo. Do not be afraid. Amen. Ayaw kahadlok na kay nasugdan nga negosyo, wala nakapadayon, nag-work ka, mura gamay ra ang income, na kay mga prayer nga dagko kayo. Keep believing in the Lord. Na kay mga plano nga wala pa diya na process. Keep believing in the Lord. Do not be afraid. What is the outcome? Because the moment you trust in the Lord, ingon ang Bible, Proverbs 3:5, our last verse, ingon ang Bible, trust in the Lord with all your heart. Sumpay, and lean not on your own understanding. Kung unsay makit-an nimo karon nga sitwasyon, dili pa na mao. Ayaw pagsalig sa imong nakitaan. Ayaw pagsalig sa imong nahibalan. Ingon ang Bible, trust in the Lord with all your heart. Isalig sa Ginoo tanan ang resulta ana. Isalig na sa Ginoo, at least nagbilieve ka. At least gialaw nimo si Lord. Si Lord na ibahala ana. God will take care of the results. God will take care of the answer that He is going to give to us kung nagtuo ka. Hallelujah. Amen. Do not allow fear to control your life. Allow your faith and allow God to take control sa imong kinabuhi. My challenge for us today, i-allow ang Ginoo sa imong life.
surrender na sa imong kagalingon ng huna-huna, kagalingon lang nimo nga mga solution. It's time nga mosalig ta sa Ginoo. Despite and in spite sa mga dangers nga imong matubang, do not be afraid. Hold on to God's promises. Ingon si Lord, I am with you. Naguban ang Ginoo nato. Do not be afraid. Modaog ka. Ibutang imong pagtup, imo ang pagsalig diya sa Ginoo. You will become victorious sa imong life. Hallelujah. Keep believing God. Keep following God. Keep serving God. And today, ato nang i-declare, together ta, ato nang i-declare nga worship unto sa Ginoo. Lawas ko, ihalad mo, ingon nga buhing sakripisyo, balaan ako, ingon nga templo, alang kanimo, pagabayawon ka, o akong Ginoo, yukbuan ka og halaran, higugmaon ka sa kinabuhi ko, tibuok kasing-kasing sa kalag, kusog ug hunahuna. Lawas ko, ihalad mo, ingon nga buhing sakripisyo, balaan ako, ingon nga templo, alang kanimo, pagabayawon ka, o akong Ginoo, yukbuan ka og halaran, higugmaon ka sa kinabuhi ko, tibuok kasing-kasing sa kalag, kusog pagabayawon ka, o akong Ginoo, yukbuan ka og halaran, higugmaon ka sa kinabuhi ko, tibuok kasing-kasing, pagabayawon ka, o akong Ginoo, yukbuan ka og halaran, higugmaon ka sa kinabuhi ko, tibuok kasing-kasing sa kalag, kusog hunahuna. Padayon ta sa imong kamot, magampo ta, close your eyes, bow our head.
Lord, we thank you today. Hallelujah. You are stronger than our condition, situation. You're powerful than, Lord, sa mga fear, sa kahadlok ang mga experience, Lord. Mas gamahanan pa ka. Di na mo i-allow ang mga kahadlok, Lord, nga maoy magguba sa mga saad ni mo sa mong life. Lord God, this morning, we thank you, Lord, nga nag-speak ka sa mong heart, sa mong mind today. And I believe, Lord God, nga unsa man ang among sitwasyon karon, naa ka, nagauban ka. Dili aksidente, Lord, nga mauni ang imong mensahe karon kanamo sa tipok simbahan. Lord, sa Just is the Way, the New Testament Church, O God, even sa mga bago karon, Lord, we thank you, Lord, that we take courage, Lord God, in your promises. And Lord, we will be strong in your strength, O God, because you are the source. And Lord, we will never be afraid. And dili na mo i-allow, Lord God, ang discouragement nga maoy muguba sa mga promise nimo sa among life. Today, I speak, O God, nga imong proteksyonan matag-usa. I speak, O God, that every follower, disciple, and leader, Lord, in your kingdom, Lord, in this church, O God, will be strengthened, will be empowered by your word, will be empowered by your promises, we will be empowered by your presence, O God. And Lord, we thank you, Lord. We apply the blood of Jesus for every one of us. I declare that every one of us are victorious in the Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Palagpakan ng Ginoo. Amen, no? Pwede ka mo kalingkod na. Karong buntag na tayo challenge sa itong giving. Reminder, no, for all of us about sa giving na to. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. So Lord, malipay sa mga tao nga muhatag nga wala na pugos, kung dili kinakasing-kasing nga paghatag. And also ingon ang pulong sa Ginoo, verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources, and then produce a great harvest of generosity. Grabe si Lord, no? Ingon si Lord nga, kana imong paghatag karon gikan na saya ang seed ba? Meaning, kana imong itanom. Because ang giving mong God, muna tag mga farmer, gatanom ta sa kingdom ni Lord, gaobita sa sugo sa Ginoo. And ingon si Lord, kung buhaton na to na, si Lord maghatag more og mga seeds. Onya ipa-increase pa gid niya, mag-provide pa gid siya. Ipa-increase niya ang atong resources so that makaproduce ta og great pa gid nga harvest. Kana yung paghatag karon dili na taman dia. Tungod kay i-bless ka sa Ginoo, na great harvest nga maabot nimo. The more pa ka i-bless ni Lord. Then ingon din ang verse 11. Tung basahon sa Bisaya, panalanginan niya kamo sa madagayahon gayod, aron makatabang kamo kanunay sa uban. Remember this. Kung i-bless ka sa Ginoo pag-ayo, more, dili para nga grabe ang imong lifestyle, dili. Para nga ang purpose is the more ka makatabang pa sa uban. O daghan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyong hinabang nga gidala pinaagi ka namo. So the more mga tao nga moingon, wow, grabe ang Dios, gamahanan siya. Dios siya sa panalangin. I pray that every one of us mahimo ta nga blessing sa uban. The more God entrusts us with many blessing, with great harvest, I pray nga the more pud ta mahimong blessing sa uban. Amen? Makatabang ta, makahelp ta sa uban, atong i-share ang blessing, atong i-share ang good news, show kindness to the people. Amen? So mag-ampo ta. The more ta nga muhatag kay Lord, mo increase more ang harvest. Itaas imong kamot, and let's pray atong ihalad ni atong mga offering, atong tithes, no? Kita nagbilib tag tithes og offering, ato ning ihatag sa itaas na. Magambo ta tanan. Lord, we thank you ani nga opportunity makagive kami sa ani nga area, Lord. Makaserve kami kanimo, maka-obey kami kanimo sa giving namo.
Lord, tithes og offering, Lord. Ingon imong pulong as we give more because you provide the seeds, Lord God, for us to give. And Lord, you will increase it. You will provide so that, Lord, there will be great harvest will come. And so that we will be blessed more to become blessing to others. God, I pray nga i-prosper nimo ang tanan nga grabe gid sila ka faithful, Lord, sa ilang giving. I-bless ilang work, i-prosper ilang business, ilang trabaho, Lord God, ilang pag-eskwela, ilang family. I declare, Lord, that all areas sa among life, imong panalanginan, even among health, O God, I declare healing, I declare good health for everyone. Lord, salamat sa mga milagro pa ngayong buhaton sa among finances, sa among family, sa work, sa business, Lord. God, we declare and we command miracles will take place, Lord God, as we obey your word. It says, O God, if we carefully and faithfully obey your commands, all the blessings will follow to us. So, Lord, we receive that today. In Jesus' name, amen. Amen. Let us give to the Lord this morning. Matinod-ano sa paghatag sa ikanapulong mga halal buhatong taginig buhatong taginig hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaukli ang tambuhan ng sa langit igabuko ang madagayang panalangin magmasinong tanong sa iyang pulong mapagpa sa saan siya nagaingon sulayi ako sulayi ako hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabri ang tambuhan sa langit igabuko ang madagayang panalangin hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabri ang tambuhan sa langit igabuko ang madagayang panalangin buhatong taginig 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 uban sa kalipay. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Announcement, no? Once again, no, atong announcement is join ta padayon sa atuang gitawag nga cell group or life group na to every week. No, kani nga group is mga tao ni, mga kauban na to gatuon sila sa Word of God, no, pinaagi sa teaching sa Bible, diha tagatapok, taga-learn, taga-grow ta, so that mahimutang useful gid sa kingdom ni Lord, mag-mature ta. So, padayon ta every week na ata diha bisag asa kay di oro diri sa Alubihid, no, online man na, on-site man na, physical man na nga sa balay-balay man na magtapok,
Yes, ang uban nasa gawas. Yes, naata every week. Connect lang. Kung kinsa yung kaila, kinsa yung leader, padayon. Amen. And also, natay gitawag nga retreat na to, Encounter with God retreat this coming November. So I challenge everyone, I hope and pray nga mas daghan pag yun atong matabangan mga tao nga mag-alagad sa Ginoo. Ma-transform ang life. Ang purpose sa retreat is so that atong ma-discover more ang gibuhat ni Lord nga sacrifice. Unsay purpose ato og atong ma-discover pod nganong gibuhatan ni Lord og unsa ang purpose nganong buhi patakaron ato nang ma-discover. So salamat sa Ginoo. Amen. Manindog ang tanan. As we close this in prayer, mag-ampo tang tanan, muduol ta sa Ginoo. Amen ba? Pwede ba ayampo na imong tapad? Kupti na, kung babae ka, babae, kupti ang kamot, iampo siya. Lalaki, kupti ang kamot, iampo siya. Lord, i-bless siya, panalangin siya. Come on, i-pray na to. Lord, salamat sa mga kaigsunan namo, ng mong kauban karon simbalay. God, we pray nga, i-bless yang life, proteksyon niya Ginoo. In the name of Jesus, God, I pray nga iyang ma-discover ang purpose sa iyang kinabuhi. Dili aksidente nga naka-apil siya karon sa simbalay, Lord God. Salamat nga gitawag nimo matag usa, imo ming gipili Ginoo. Lord, hallelujah. Among gitaas among kamot Ginoo diha kanimo, and today among gi-declare imong gugma amahan mo sa langit maghari sa among kinabuhi. Nga kami imong gidawat ug gipasaylo sin pagrabe among mga nabuhat nga mga kasaypanan, Lord. Pasaylua kami. O Lord, himuha kami, Lord, nga mahimong panalangin sa uban. Pasayloon po namo ang mga tao. Nga na mga times, gibuhatan nila og mga sakit nga mga butang. Lord, mga daotan nga mga butang. Among silang gipasaylo, we release forgiveness today sa mga tao, Lord. And even, Lord God, today, your grace and mercy will be with us. Mo'y maghimo na mo nga ligon, madasigon nga mag-alagad nimo. And today, the power of the Holy Spirit, His anointing, will make us fruitful, useful, and effective witness of Jesus Christ. At ang isang yaw, ang pulong sa Ginoo, motabang ta sa ubang mga tao, nga sila pod makaalagad, makabalik sa Ginoo. Maguban na to ang gahom sa balang Espiritu karon, ug hangtod na sa katapusan. In Jesus' name, amen and amen. God bless everybody. See you sa ato ang next nga simbalay.